Isang pirasong papel, isang pekeng pirma, at ang 10 bilyong imperyong itinayo ko, naging abo sa isang iglap. Habang kinakaladkad ako patungo sa impyerno ng mental hospital, suot na ng kabit ng asawa ko ang aking mga alahas. Akala nila, tapos na ako. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang plano ang nabubuo. Sino ang tunay na baliw? Ang babaeng nawalan ng lahat o ang mga taong nagnakaw sa isang natutulog na leon? Sign this, Lenora. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. This is for your own good and for our daughter. Ang malamig na tinig ni Darnell ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa puso ni Lenora. Sa loob ng 15 taon, ang boses na yon ang nagsilbing himig ng kanyang bawat umaga, ang sandigan ng kanyang bawat gabi. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay tila nagmumula sa isang estranghero, isang taong walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Dahan-dahang ibinaba ni Lenora ang botelya ng mamahaling alak na kanina pa niya tinititigan. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang usok mula sa mainit na beef caldereta ay marahang humahalo sa amoy ng mga sariwang rosas na galing pa sa paborito niyang hardin. Ito ang paboritong putahe ni Darnell. Buong hapon siyang nanatili sa kusina. Tinitiis ang init ng kalan at ang pagod ng kanyang mga binti. Makuha lang ang tamang timpla ng sarsa na saktong-sakto sa panlasa ng kanyang asawa. Ipinagdiriwang nila ang kanilang 15 anibersaryo. O yun ang akala niya. Sa likod ni Darnell, 3 lalaking nakasuot ng puting uniforme ang nakatayo. Ang kanilang mga muka ay tila mga estatwang walang emosyon. Ang puting tela ng kanilang mga damit ay labis na nakapaninibago sa gitna ng mainit at madamdaming kulay ng kanilang tahanan. Sa gilid ng pintuan, anino ng isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Si Miranda. Ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ay nakatayo roon habang hawak ang isang kulay ubeng handbag na kilala ni Lenora, ang bag na regalo sa kanya ni Darnell noong nakaraang buwan. Naramdaman ni Lenora ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang sandok na kanina lang ay masayang humahalo sa pagkain ay tila naging napakabigat sa kanyang kamay. Nang bitawan niya ito, ang bakal na kagamitan ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matunog at matalim na ingay na bumasag sa kabanalan ng silid bago ito gumulong patungo sa paanan ng asawa. Hindi man lang kumurap si Darnell. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsamo. Darnell, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Lenora ay isang mahinang bulong, nanginginig, at tila mawawala sa hangin. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako. Para sa'yo. You are not well, Lenora. Mariing sagot ni Darnell. Ang kanyang Taglish ay punong-puno ng pekeng pag-aalala na lalong nakapagpapakulo ng dugo ng sino mang makakarinig. Lagi kang nakakakita ng mga bagay na wala naman. You're talking to your late grandmother as if she's still here. Ang mga board members, napapansin na nila. Hindi mo na kayang patakbuhin ang kumpanya. You need professional help. In psychiatric care, doon ka muna. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang pisngi. Ang mga alaala ng kanyang Lola Estelle, ang mga turo nito tungkol sa katatagan at karunungan ay biglang naglaho sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Lenora ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Miranda, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang mapanuyang ngiti. Inayos ni Miranda ang kanyang buhok, isang kilos na tila nagpapahayag na siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang bawat kagamitang pinili ni Lenora ng may pagmamahal
ay tila unti-unting nagiging mga dayuhan sa kanyang paningin. Ang bahay na binuo niya sa loob ng mahabang panahon ay biglang naging isang kulungang gawa sa ginto. Lalapit sana si Lenora kay Darnell. Nais niyang hawakan ang mga kamay nito. Nais niyang ipaalala ang kanilang mga sumpa sa harap ng dambana. Ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis na kumilos ang mga lalaking nakaputi. Hinawakan nila ang kanyang mga braso nang may puwersang hindi niya kayang labanan. Ang lamig ng kanilang mga kamay ay tumagos sa kanyang balat. Isang paalala na wala na siyang kapangyarihan sa sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng pakikibaka, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kanyang asawa. Hindi man lang ito lumapit upang aluin siya. Sa halip, kinuha ni Darnell ang baso ng alak na inihanda ni Lenora para sa kanya. Tinitigan ang kulay pula nitong likido at marahang ininom ito habang pinapanood siyang kaladkarin palayo. Ang bawat lagok ni Darnell ay tila isang pagdiriwang sa pagkawasak ni Lenora. Nang marating nila ang pintuan, lumingon si Lenora sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang anino sa malaking salamin sa sala. Isang babaeng gusot ang ayos, putla ang muka, at may mga matang puno ng hindi masabing sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang munting alaala ng boses ni Lola Estelle ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Mahina, ngunit matatag. Ang pinakamalakas na sigaw, Apo, ay ang katahimikang nagmumula sa isang pusong handang lumaban. Habang ang pinto ng itim na sasakyan ay sumasara at ang dilim ng gabi ay lumalamon sa kanyang tahanan, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang nanunuyong lalamunan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang pagiging biktima ng isang pag-ibig na naging lason? Bago ang katahimikang ito ay maging isang bagyong wawasak sa lahat ng nagtaksil sa kanya. Huwag ka nang sumigaw. Dahil sa lugar na ito, ang boses ng isang tulad mo ay kasing walang kabuluhan ng hanging dumadaan sa mga rehas. Ang mga salitang iyon ni Head Nurse Beatrice ang sumalubong sa pagkamalay ni Lenora. Ang boses ng nurse ay matigas, walang bahid ng malasakit, at tila sanay na sa pagdurog ng huling hibla ng pag-asa ng sino mang dinadala sa St. Jude Psychiatric Institute. Sa bawat pagbukas at pagsara ng kanyang mga mata, ang puting kisame ay tila bumababa, unti-unting umiipit sa kanyang paghinga. Napakalamig ng silid. Ang amoy ng klorina at gamot ay naging kasing pait ng lasa ng pagtataksil sa kanyang lalamunan. Wala na ang malambot na sapin ng kanyang kama sa mansyon. Ang pinalit dito ay isang manipis na kutsyon na amoy amag at luma. Wala na ang mainit na yakap ng kanyang anak na si Angelica. Ang tanging yumayakap sa kanya ngayon ay ang isang mahigpit na jacket na naglilimita sa kanyang bawat galaw. Habang nakahiga at nakatitig sa kawalan, ang diwa ni Lenora ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Kusang bumabalik ang kanyang gunita sa mga hapong nagdaan noong ang mundo ay tila mas maliwanag at payapa. Naalala niya ang bakuran ng kanyang Lola Estelle kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay laging masiglang bumubuka sa ilalim ng araw. Doon, tinuruan siya ng kanyang lola na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa talas ng isip na hindi kayang manakaw ng sinuman. Lenora, apo. Tila naririnig pa niya ang malumanay na tinig ng matanda habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mundo ay punong-puno ng mga taong nais kumuha ng kung anong meron ka. Ngunit tandaan mo, ang batas ay hindi lamang mga salita sa papel. Ito ay isang kalasag. Pag-aralan mo ito dahil darating ang araw na ito lamang ang magliligtas sa iyo. Sa gitna ng panunuyo ng kanyang labi, dahan-dahang iginalaw ni Lenora ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang magaspang na kahoy ng gilid ng kanyang kama. Sa kabila ng hapdi at panghihina, ginamit niya ang kanyang mga kuko upang unti-unting mag-iwan ng marka sa ilalim ng higaan. Isang letra, isang gasgas, isang pangako. Angelica.
Isinulat niya ang pangalan ng kanyang anak sa madilim na sulok na yon, isang lihim na dambana ng kanyang pagmamahal na hindi kayang abutin ng kalupitan ni Darnell. Ang sakit sa kanyang mga kuko ay naging paalala na siya ay buhay pa, na ang kanyang diwa ay hindi pa tuluyang nalulunod sa kadiliman. Biglang bumukas ang pinto ng silid na lumikha ng isang matalim na liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sementadong sahig ay tila mga martilyong nagpapatibay sa kanyang pagkakakulong. Pumasok si Nurse Beatrice, dala ang isang tray ng mga gamot na alam ni Lenora na magpapabagal sa kanyang isip at magpapatulog sa kanyang galit. "Kailangan mong inumin ito, madam," sabi ni Beatrice nang may halong panunuya. "Utos ito ng mapagmahal mong asawa. Gusto niyang maging maayos ka bago ang susunod niyang pagbisita." Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Lenora. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik habang pinagmamasdan ng nurse. Sa labas ng kanyang silid, sa kabila ng makapal na pader, narinig niya ang isang mahinang kalos. Sa maliit na bintana ng kanyang pinto, nakita niya ang isang pares ng mga mata mula sa tapat na silid. Isang pasyenteng tila kanina pa nagmamasid sa kanya, may daladalang lihim na hindi kayang sabihin ng bibig. Sino ang taong iyon? At bakit tila may mensahe ang kanyang mga titig? Hindi pa man nakakaalis si Beatrice, isang anyunsyo mula sa speaker ng pasilyo ang bumasag sa katahimikan. "Nurse Beatrice, nasa lobby na si Mr. Darnell Lopez. Kasama niya ang kanyang legal counsel at isang panauhin." Naramdaman ni Lenora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi bibisita si Darnell para lamang kumustahin siya. May dala itong bagong dokumento, isang bagong paraan para tuluyan siyang burahin sa mundo. Ngunit ang mas nagpakaba sa kanya ay ang huling sinabi ng speaker, isang panauhin. Sino ang dinala ni Darnell sa impyernong ito upang saksihan ang kanyang pagbagsak? O mas mahalaga, handa na ba si Lenora na ipakita sa kanila na ang liyong kinaladkad nila sa hawla ay nagsisimula pa lamang magising? Masyadong maluwag sa baywang, pero mas nabibigyan ko ng hustisya ang kulay na ito kaysa sa kanya. Hindi ba, Darnell? Ang mapang-asar na tinig ni Miranda ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na master bedroom. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ng kanyang sarili habang suot ang isang esmeraldang gown na gawa sa mamahaling sutla, ang mismong kasuotan na isinuot ni Lenora nang tanggapin nito ang parangal bilang pinakamahusay na negosyante ng taon. Ang bawat pag-ikot ni Miranda ay tila isang walang awang pagyapak sa mga alaalang naiwan ng tunay na may bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lenora ay pilit na tinatabunan ng matapang at murang halimuyak na paboritong gamitin ng dating sekretarya. Sa gilid ng kama, nakaupo si Darnell, may hawak na isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa, habang pinagmamasdan ang babaeng umagaw sa trono ng kanyang asawa. Ang kamang iyon, na minsang naging saksi sa mga sumpaan ng tapat na pag-ibig at mga gabing puno ng pangarap para sa kanilang pamilya, ay tuluyan ng nadungisan ng kanilang kasakiman. Lumapit si Darnell kay Miranda at marahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito. "You look perfect. Mas bagay sa iyo ang maging reyna ng bahay na ito," bulong niya bago dumampi ang kanyang mga labi sa leeg ng babae. Sa susunod na linggo, sa mismong araw ng board meeting, idedeklara na nila akong interim CEO. Ang lahat ng naiwan ng baliw kong asawa ay mapapasatin na. Ngumiti si Miranda, ngunit may kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Bakit kailangan nating magmadali, Darnell? Hawak mo na ang papel na nagpapatunay na wala na sa katinuan si Lenora. Bakit tila hinahabol ka ng sarili mong anino?" Isang mabilis na pag-iwas ng tingin ang ginawa ni Darnell. Ang kanyang panga ay tumigas. Kailangan kong makuha ang buong autoridad sa mga bank accounts bago pa matunugan ng mga external auditors ang nawawalang pondo mula sa expansion project natin sa Cebu.
Kapag tuluyan ko ng hawak ang kumpanya, kaya ko nang burahin ang lahat ng bakas ng mga transaksyong yon. Bago pa man makasagot si Miranda, isang maliit na bulto ang dahan-dahang lumitaw sa hamba ng nakabukas na pinto. Si Angelica, ang 7 taong gulang na anak ni Lenora, ay nakatayo roon, yakap-yakap ang isang lumang stuffed toy habang ang mga luha ay walang patid na umaagos sa kanyang maliliit na pisngi. Ang kanyang mga mata, na kasing amo at kasing ganda ng kay Lenora, ay puno ng pagkalito at matinding pangungulila. "Daddy?" Nanginginig ang boses ng bata. "Nasaan po si Mommy? Gusto ko na po siyang umuwi. Ayoko po rito. Natatakot po ako." Sa halip na lapitan ng anak upang aluin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Darnell. Ngunit mas mabilis ang naging reaksyon ni Miranda. Kumalas siya sa yakap ng lalaki at humakbang palapit sa bata. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Angelica dear," ang taglish ni Miranda ay tila matamis na lason. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, your mother is sick in the head. Baliw na siya. Hindi na siya babalik dito dahil baka saktan ka pa niya. Kaya matuto ka nang tanggapin na ako na ang bago mong mommy. Hindi totoo yan. Hindi baliw ang mommy ko. Masama kang tao. Inagaw mo ang damit niya." Sigaw ng bata kasabay ng pag-atras. Ang kanyang tinig ay nabasag sa sobrang pag-iyak. "Yaya," umalingaw-ngaw ang awtoridad sa boses ni Darnell. Mabilis na dumating ang isang kasambahay at hinawakan ang braso ng bata. "Dalhin mo na si Angelica sa kwarto niya. Huwag ninyo siyang palabasin hanggat hindi siya natututong gumalang sa bagong reyna ng bahay na ito." Habang pilit na hinihila ng yaya ang umiiyak na bata palayo, nanatili si Darnell sa kanyang kinauupuan, muling humigop ng alak. Wala siyang ipinakitang reaksyon, tila walang pakialam sa sakit na nararamdaman ng sarili niyang anak. Sa loob ng madilim at malamig niyang silid, humiga si Angelica at nagtalukbong ng kumot. Ang bawat paghikbi niya ay pinipigil niya upang hindi marinig sa labas. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang maliit na kamay sa ilalim ng punda ng kanyang unan. Kinuha niya ang isang lukot na litrato ni Lenora, ang nag-iisang larawang nagawa niyang itago bago sunugin ni Miranda ang lahat ng album sa bahay. Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, idinikit ang malamig na papel sa kanyang dibdib, at humiling sa mga bituin na sana ay ibalik na ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Samantala, sa master bedroom, naiwang mag-isa si Miranda habang nasa loob ng banyo si Darnell. Ang kanyang matalas na paningin ay nagsimulang maghanap ng iba pang kayamanang maaari niyang angkinin. Binuksan niya ang pinakasulok na pinto ng walk-in closet ni Lenora. Sa ilalim ng mga nakatuping winter coats, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit at natuklasan ang isang maliit na kahong gawa sa inukit na kamagong. Ito ang kahon ni Lola Estelle. Kumurap ang mga mata ni Miranda sa pananabik. Sinubukan niyang buksan ang takip, ngunit mahigpit itong nakakandado ng isang lumang mekanismo na nangangailangan ng tumpak na kombinasyon. Marahan niyang inalog ang kahon at ang paggalaw nito ay naglabas ng isang mabigat na kalampag ng metal mula sa loob. May nakatago ritong mahalaga, isang bagay na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanila ni Darnell kung mahuhulog sa maling mga kamay. Kumunot ang noo ni Miranda. Paano niya bubuksan ang kahong ito na nag-iingat sa pinakamalaking lihim ng pamilya bago pa man may makatuklas ng kanyang ginagawa? "Buksan mo ang bibig mo, madam. Huwag mo akong piliting gumamit ng puwersa dahil pareho lang tayong mapapagod." Ang boses ng yudanteng may hawak ng maliit na plastic cup ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Nanlalabo ang paningin ni Lenora. Ang matapang na amoy ng chlorina sa pasilyo ng St. Jude ay humahalo sa mapait na amoy ng asul na tabletang ipinipilit na isubo sa kanya. Alam niya kung ano yon. Ang gamot na yon
Ang nagpapamanhid sa kanyang mga pandama, ang magnanakaw sa kanyang huling natitirang sandata, ang kanyang katinuan. Ngunit ang katahimikan ni Lenora ay hindi pagsuko. Ito ay paghihintay ng tamang tiyempo sa isang mabilis na galaw ng yudante upang pwersahang ibuka ang kanyang panga. Bahagyang ibinaba ni Lenora ang kanyang paningin. Umarte siyang nanghihina, hinayaang madulas ang gamot sa kanyang dila, at pagkatapos ay lumunok ng isang malaking lagok ng tubig. Ngunit habang tumatalikod ang yudante upang ilista ang oras ng pag-inom, mabilis at walang ingay na itinulak ni Lenora ang tableta papunta sa siwang sa pagitan ng kanyang gilagid at pisngi. Ang kapaitan ay agad na kumalat sa kanyang bibig, ngunit tiniis niya ito ng walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nang tuluyan ng maisara ang pinto at muling mag-isa, dali-daling iniluwa ni Lenora ang natutunaw na gamot sa isang piraso ng tissue na itinago niya sa ilalim ng kanyang manggas. Tinitigan niya ang asul na mantsa sa puting papel. Ganoon lang kabilis magnakaw ng alaala. Ganoon lang kabilis burahin ang isang buhay. Humiga siya sa kanyang matigas na kama, nakatingin sa kisameng may bahagyang tulo ng tubig mula sa ulan sa labas. Sa gitna ng dilim at lamig, pinilit niyang ibalik ang kanyang diwa sa isang lugar na hindi kayang abutin ni Darnell, ni Miranda, o ng kahit sinong doktor sa impyernong yon. Bumalik siya sa silid-aklatan ng kanyang Lola Estelle. Ramdam niya ang magaspang, ngunit mainit na pahina ng mga lumang aklat. Naamoy niya ang pinatuyong bulaklak ng ilang-ilang na laging ipinapasok ng kanyang lola sa pagitan ng mga pahina bilang bookmark. Nakita niya ang matanda, nakaupo sa paborito nitong silyang gawa sa sulihiya. Ang mga mata ay matalas sa kabila ng katandaan. Lenora? Ang tinig ng kanyang Lola Estelle ay isang malambot na unan sa gitna ng matigas na realidad. Alam mo ba kung bakit maraming kababaihan ang nawawalan ng lahat sa oras na matalo sila sa pag-ibig? Dahil inaakala nilang ang pagmamahal ay sapat na upang maging sandigan. Ngunit sa mundo ng negosyo, apo, ang tanging tunay na sandigan ay ang batas. Sa kanyang gunita, inilapag ng matanda ang isang makapal na aklat na may pamagat na obligations and content contracts. Kung dumating ang araw na subukan nilang kunin ang lahat sa iyo, huwag kang iiyak. Huwag kang magmamakaawa. Gamitin mo ang batas laban sa kanila. Ang special power of attorney ay hindi basta-basta mapapawalang bisa kung ang mga kondisyon ng tiwala ay sinira. At higit sa lahat, tandaan mo ang trust fund na itinayo natin para sa iyong anak. Iyon ang pader na hindi kayang gibain ng sino mang mga ngamkam. Idinilat ni Lenora ang kanyang mga mata sa madilim na kwarto ng mental hospital. Ang kapaitan ng gamot sa kanyang bibig ay napalitan ng isang mainit at nag-aalab na determinasyon, tila isang makina na matagal nang natutulog at ngayon ay muling umiikot. Sinimulan niyang suriin ang bawat detalye ng kanyang paligid. Binilang niya ang mga pagitan ng pag-ikot ng mga gwardya. 15 minuto. Inobserbahan niya ang mga yudante, kung sino ang madaling masuhulan at kung sino ang tapat kay Beatrice. Pinag-aralan niya ang anggulo ng CCTV camera sa labas ng kanyang pinto. May 2 segundong blind spot ito tuwing umiikot sa dulong kaliwa. Ang kanyang isip, na akala nila ay nadudurog na, ay tahimik na naghahanda para sa digmaan. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang mahinang kalos ang nagmula sa siwang sa ilalim ng pinto. Isang mabilis na paggalaw, parang anino sa sahig. Dahan-dahang bumangon si Lenora at lumapit sa pinto. Nakita niya ang isang nakatuping piraso ng papel na inililuwa mula sa ilalim ng pintuan. Mabilis niya itong pinulot bago pa dumaan muli ang gwardya. Pagbukas niya ng papel, walang nakasulat dito, kundi isang maliit na guhit ng bulaklak na ilang-ilang, at sa ilalim nito, 3 salita na nakasulat sa pamilyar at nanginginig na letra. Alam ko ang totoo. Napatigil sa paghinga si Lenora. Sino sa loob ng pasilidad na ito
ang nakakaalam ng totoo. Sino ang nagmamasid sa kanya mula pa noong unang araw? At bakit ilang-ilang ang iginuhit nito? Ang bulaklak na tanging si Lola Estelle lamang ang laging ginagamit sa kanyang mga libro. May nagpapabigay po, madam. Ang boses ng babaeng yudante ay isang maingat na bulong na tila natatakot wasakin ang marupok na katahimikan ng madaling araw. Nagising si Lenora sa isang banayad na pagtapik sa kanyang balikat. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, isang batang nurse ang nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit pilit inaalala ng kanyang naguguluhang isip. Ang nurse na ito ay iba sa mga nauna. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig na parang yelo, kundi may halong takot at isang malalim na awa. Dahan-dahang umupo si Lenora. Ibinaba ng nurse ang kanyang maskara. Inilantad ang isang mukhang puno ng pag-aalala, si Rose. Ang batang yudante na minsang naging scholar ng foundation na itinatag ng Lola Estelle. Ang foundation na ngayon ay pinapatakbo ng asawa at ng kabit nito. Rose? Nanginginig ang tinig ni Lenora. Sa loob ng ilang linggo ng pagiging binihag sa lugar na yon, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng isang tunay na koneksyon. Mabilis na pinunasan ni Rose ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon ng pasikreto patungo sa maliit na bintana ng pinto upang siguraduhing walang ibang gwardya sa pasilyo. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang uniforme at inilabas ang isang maliit na bagay. Inilapag ito sa palad ni Lenora. Isang piraso ng candy. Isang simpleng strawberry candy na nabibili lang sa mga kanto. Ngunit para kay Lenora, ang pakiramdam ng magaspang na balat ng candy sa kanyang palad ay tila paghawak sa isang piraso ng kalayaan. Isang patunay na siya ay bahagi pa rin ng mundong umiikot sa labas ng mga pader na ito. Patawad po, Madam Lenora. Kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit, humihikbi, ngunit pinipigil ni Rose ang kanyang boses. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi ni Mr. Darnell. Ang nanay ko po, kayo ang nagligtas sa kanya noong nangailangan siya ng operasyon sa puso dahil pinabayaan na siya ng hospital dati. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay ko. Matagal na tinitigan ni Lenora si Rose. Ang mga turo ni Lola Estelle tungkol sa utang na loob ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang Pilipino, kapag tunay na nagpapasalamat, ay tila isang puno na kahit anong lakas ng bagyo ay hindi kayang bunutin. Sa pagkakataong ito, ang utang na loob ng isang batang nurse ang maaaring maging susi sa pagbukas ng kanyang rehas. Kamusta ang anak ko, Rose? Si Angelica. Ang tanong na yon ay isang sugat na pilit ibinubuka ni Lenora dahil alam niyang baka masaktan lamang siya sa sagot. Ngunit kailangan niyang malaman. Bumagsak ang mga balikat ni Rose. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa paningin ng ginang. Narinig ko po na pinutol na ni Mr. Darnell ang lahat ng contact sa inyong side of the family. Si Miranda na po ang umaaktong ina sa bata at palaging pinagagalitan ng bata tuwing hahanapin kayo. Ang bawat salitang binitawan ni Rose ay tila matutulis na basag na salamin na hinihiwa ang puso ni Lenora. Napapikit siya, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit walang luhang pumatak, hindi pa oras para umiyak. Sa halip, isang madilim na determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Rose, kailangan ko ang tulong mo. Mahigpit ang hawak ni Lenora sa braso ng nurse. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit punong-puno ng awtoridad. Kailangan kong makontak si Attorney Mateo. Siya lang ang taong alam ko na hindi pa binibili ni Darnell. Bago pa man makasagot si Rose, ang mabigat na yabag ng sapatos ng yudante ay narinig na papalapit sa labas ng pinto. Ito na ang hudyat na natapos na ang 15 minutong patlang ng pag-ikot. Mabilis na binalik ni Rose ang kanyang maskara sa mukha at inayos ang kubrekama ni Lenora. Kunwari ay sinusuri lamang ang pasyente, ngunit hindi na umabot. Ang pinto
ay walang abisong bumukas. Nakatayo roon si Head Nurse Beatrice. Ang kanyang mukha ay salubong, ang mga mata ay tila nag-iimbestiga sa bawat sulok ng silid. Anong ginagawa mo rito, Rose? Wala ito sa assignment mo? Matigas na tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila latigong handang humampas. Nanlamig si Lenora, ang kendi sa kanyang palad ay pilit niyang ikinubli sa ilalim ng kumot. Ang sikreto ng kanilang pagkikita ay nasa bingit na ng pagkakatuklas. Ilang buwan na tayong walang malinaw na direksyon, Darnell. Ang huling desisyon ni Lenora, bago siya nagkasakit, ay ipagpaliban ng expansion sa Cebu. Ngayon, bigla mong ipinipilit na ituloy at kunin ang pondo sa charity wing? Ang tanong ng isang matandang board member ay tila isang malaking bato na inihagis sa gitna ng makintab na mahogany table ng boardroom. Ang silid ay puno ng mga lalaki at babaeng naka-business suit. Lahat ay nakatitig kay Darnell na nakaupo sa pwesto ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapanatili ng profesional na ngiti. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Halos magkulay puti ang kanyang mga buko. Gentlemen and ladies, nagsalita si Darnell. Ang kanyang tinig ay pinilit niyang gawing mahinahon. Isang perpektong pekeng tunog ng isang nag-aalalang asawa at dedikadong asawa. The truth is, Lenora's vision was clouded in her final months. Her mental decline affected her business acumen. The expansion is necessary to secure our market dominance, and as interim CEO, I have full authority, backed by a special power of attorney, to make these changes. Ipinakita niya ang isang manipis na folder, ang mga dokumentong may huwad na pirma ni Lenora na binili niya ng malaking halaga mula sa isang corrupt na notaryo. Ang mga board members ay nagpalitan ng mga nagdududang tingin, ngunit walang nangahas na sumalungat ng tuluyan, lalo na nang makita ang pirma. Ngunit sa gitna ng mga naniwala, isang matandang babae ang tahimik na nagsara ng kanyang notebook. Si Mrs. Valderrama, isa sa pinakamatandang kasosyo ni Lola Estelle. Hindi ko nakikita ang kaluluwa ng kumpanyang ito sa mga plano mo, Darnell. Kalmado, ngunit matalim na pahayag ni Mrs. Valderrama habang isinusuukbit ang kanyang mamahaling bag. Ang charity wing ay hindi lang numero. Ito ay pangako ni Estelle sa taumbayan at hindi kailanman hahayaan ni Lenora na mabura ito. I'm voting against this expansion. Habang papalabas si Mrs. Valderrama, ang hangin sa loob ng boardroom ay tila naging yelo. Alam ni Darnell na kapag ang matanda ang nagsimula, susunod ang iba pang konserbatibong board members. At kapag na-audit ang mga natitirang pondo, lalabas at lalabas ang perang inilihim niya para ibayad sa mga lihim na utang niya sa sugal, pati na rin ang malalaking pondong inilipat niya sa personal account ni Miranda. Kailangan na niyang mapabilis ang pagkuha sa buong kontrol. Hindi na pwedeng interim lamang. Kailangan na niyang ideklarang wala na talagang pag-asa si Lenora at baka kailangan na niyang humakbang ng mas malayo kaysa sa pagkukulong lamang dito sa isang mental hospital. Samantala, sa labas ng gusali, sa isang mamahaling kapehan, nakaupo si Miranda. Suot niya ang isang pares ng salamin na galing pa sa Paris. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Nakatingin siya sa screen ng kanyang telepono. Binabasa ang isang mensahe mula sa isang lihim na investigador na binayaran niya noong isang linggo. Hindi siya ganoon katanga para lubos na magtiwala kay Darnell. Alam niya ang takbo ng isip ng lalaki. Kung kaya nitong itapon ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat, paano pa kaya siyang isang sekretarya lamang? Bumilis ang tibok ng puso ni Miranda nang mabasa ang ulat ng investigador. Ang mga bank accounts na ipinangako ni Darnell na ililipat sa kanya, walang laman. Ang mga titulo ng lupa na sinasabi nitong nakapangalan na sa kanya bilang regalong kasal, nakasangla sa bangko. At higit sa lahat, may isang bagong account na binuksan si Darnell sa ilalim ng pangalan ng isang babae na hindi si Lenora at lalong hindi rin si Miranda.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi niyang babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding puot. Pinagsilbihan niya si Darnell. Sinira niya ang pamilya ni Lenora para sa lalaking ito. Ngunit sa huli, siya ay tinatrato pa rin bilang isang utusan na madaling itapon kapag hindi na kailangan. Mabilis niyang nilagok ang natitirang kape sa kanyang tasa. Halos mapaso ang kanyang dila sa init. Kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Kung akala ni Darnell ay basta-basta siyang mananahimik at hahayaang maagawan, nagkakamali ito. Oras na para bisitahin ang reyna sa kanyang kulungan, hindi upang mang-asar, kundi upang kumpirmahin kung totoong wala na itong isip. Dahil kung may natitira pa, baka ito na ang gagamitin ni Miranda para pabagsakin ang hari na nanloko sa kanilang dalawa. Sinasabi ko sa inyo, Madam Beatrice, chine-check ko lang ang IV line niya dahil napansin kong medyo namumula ang balat niya. Ang boses ni Rose ay kalmado, ngunit may panginginig sa dulo. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Lenora, hawak ang chart ng pasyente na para bang ito ang nag-iisang kalasag niya laban sa nanlilisik na mga mata ni Head Nurse Beatrice. Sa ilalim ng kumot, pinisil ni Lenora ang matigas na candy upang pigilan ang sarili sa anumang reaksyon na magpapahamak sa batang yudante. Ang kanyang mukha ay ginawa niyang blangko. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame na parang walang kamalay-malay sa nangyayari. Lumapit si Beatrice kay Rose, tiningnan ang chart at pagkatapos ay bumaling kay Lenora. Inilapit ng yudante ang kanyang mukha sa pasyente. Sinusuri ang mga mata nito kung may bahid ng pagpapanggap. Ang amoy ng kape at sigarilyo ay umalingasaw mula sa hininga ng head nurse, isang amoy na nagpabalikwas sa sikmura ni Lenora, ngunit pinigilan niya ang sariling umimik. Sige, malamig na sabi ni Beatrice, pero sa susunod na makita kitang gumagala sa hindi mo naman naka-assign na ward, ire-report na kita sa admin. At para sigurado, ililipat natin si Lenora sa isolation room ngayong gabi. Masyado siyang nagiging pamilyar sa paligid niya dito. Ang salitang isolation room ay tila isang balang tumagos sa pag-asa ni Lenora. Alam niya ang kwento tungkol sa kwartong iyon. Wala itong bintana. Wala itong tunog mula sa labas. Isang parisukat na espasyo kung saan ang kaisipan ng isang tao ay kinakain ng sariling mga alaala hanggang sa tuluyang mabasag. Habang hinihila si Lenora palabas ng kanyang silid, napasulyap siya sa pinto ng pasyenteng nasa kabilang kwarto. Ang nakasarang pinto ay nagtatago sa taong nagpadala ng piraso ng papel. Hindi niya maaring dalhin ang mensahe sa isolation room. Baka kapkapan siya. Sa isang mabilis na pag-iisip, itinago niya ang papel sa pagitan ng mga daliri ng kanyang paa. Umaasang hindi ito mapapansin sa mabilis na paglalakad. Ang isolation room ay hindi lamang madilim. Ito ay malamig na parang loob ng isang kabaong. Nang sumara ang mabigat na bakal na pinto, ang katahimikan ay nakakabingi. Wala siyang marinig kundi ang mahinang tunog ng sarili niyang paghinga at ang mabibilis na tibok ng kanyang puso. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinilit na labanan ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ito ang paraan nila para baliwin siya ng tuluyan. Gagamitin nila ang dilim upang ipakita sa kanya na siya ay nag-iisa na sa mundo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, muling bumalik ang mga gunita. Nakita niya muli ang bahay ni Lola Estelle, ngunit hindi ang masayang hardin, kundi ang lihim na silid na matagal nang hindi nabubuksan. Naalala niya ang isang partikular na gabi noong siya ay 15 taong gulang. Inakay siya ng kanyang lola papunta sa basement ng lumang bahay. May hawak na kandila. "Lenora, tandaan mo ang lugar na ito," sabi ng matanda. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kanyang kulubot na mukha. Ang pinakamahalagang kayamanan natin ay hindi pera sa bangko, kundi ang mga ebidensya ng ating kapangyarihan. Kung sakaling dumating ang araw na ang lahat ay nagtaksil sa'yo,
Dito mo matatagpuan ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. Ang lumang vault sa ilalim ng sahig. Naalala niya ang kombinasyon na ibinulong ng kanyang lola bago ito namatay. 3 numero na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. At ang pinakamahalaga, nasa loob nito ang orihinal na titulo ng mga ospital at ang lihim na account kung saan napupunta ang lahat ng pera ng foundation. Habang sinasariwa niya ang alaalang iyon, ang takot sa kadiliman ay unti-unting naglaho. Ginamit ni Lenora ang sarili niyang katahimikan bilang sandata. Sa tulong ng pirasong uling na naiwan sa sahig, sinimulan niyang iguhit ang blueprint ng bahay ng kanyang lola sa kanyang palad. Minarkahan niya kung nasaan ang vault, kung paano dadaan, at kung paano makakaalis ng hindi napapansin. Kailangan niyang makatakas bago pa tuluyang makuha ni Darnell ang kapangyarihan sa kumpanya. Ngunit hindi siya maaaring umalis mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa taong nagpadala ng sulat. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang alam nito na hindi niya nakikita. Habang abala siya sa pagpaplano sa kanyang isipan, narinig niya ang pag-ungol ng pintong bakal. Bumukas ito at isang matalim na sinag ng liwanag ang pumasok. Nakatayo doon, hindi isang nurse at hindi rin si Darnell. Nakatayo doon si Miranda. Ang mukha nito ay matigas. Ang labi ay nakapinta ng isang matingkad na pula na sumisigaw ng panganib. Dahan-dahan itong humakbang papasok, sinenyasan ang gwardya sa labas na isara ang pinto. Sila na lamang dalawa sa loob ng madilim na kwarto. Ang asawang ninakawan ng lahat at ang kabit na akala niya ay nakuha na ang lahat. Ang matining na tunog ng pag-click ng sapatos ni Miranda sa sementadong sahig ay umaling-aungaw sa loob ng isolation room. Humakbang siya palapit, tila isang ahas na sinusukat ang distansya bago tuklawin ang kanyang biktima. Nakaupo pa rin si Lenora sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang mukha ay kalmado na parang walang anumang pag-aalala. "Nakakaawa ka naman, madam," panimula ni Miranda. Ang boses ay puno ng mapangahas na awtoridad. Tiningnan niya ang paligid bago nagpatuloy. Isang babaeng nag-aakalang nasa kanya ang lahat. Pera, asawa, pamilya. Ngayon, ano ang natira sa'yo? Isang madilim na kwarto at isang utak na hindi mo na mapagkatiwalaan. Hindi sumagot si Lenora. Pinagmasdan lang niya ang babaeng nasa harapan niya. Napansin ni Lenora ang bahagyang panginginig sa mga kamay ni Miranda. Kahit napilit nitong itago ang kanyang kaba sa likod ng isang mapagmalaking ngiti. Ang mga mata ni Miranda ay may halong desperasyon. Isang uri ng desperasyon na hindi makikita sa isang taong tunay na nagwagi. Naglabas si Miranda ng isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. "Pirmahan mo ito, Lenora." Mariing utos nito. Itinapon ang mga dokumento sa paanan ng ginang. Ito ang kasulatan ng voluntaryong pagsuko ng parental rights mo kay Angelica. Kung hindi mo ito pipirmahan, asahan mong ililipat siya ni Darnell sa isang boarding school na walang makakaalam. Hindi mo na siya kailanman masisilayan. Ang pagkakabanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang sibat na tumusok sa puso ni Lenora. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang kanyang emosyon. Ito ang eksaktong nais ni Miranda, ang makita siyang umiiyak, nagmamakaawa, at nadudurog. Kung papatalo siya sa galit, mananalo ang kabit na ito sa kanyang sariling laro. Dahan-dahang pinulot ni Lenora ang papel. Tiningnan niya ang bawat linya, ang bawat sugnay na naglalayong nakawin ang tanging natitirang ugnayan niya sa kanyang anak. Pagkatapos, tumingala siya kay Miranda. "Hindi ko alam na naging messenger boy ka na ngayon ng asawa ko, Miranda." Banayad na sabi ni Lenora. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng puot, tahimik at malamig. Ito ang katahimikang natutunan niya sa kanyang Lola Estelle. O baka naman, hindi mo na alam kung saan patatakbo pagkatapos mong matuklasan na ang asawang inagaw mo ay walang ibibigay sa'yo
kundi isang pangako na walang katuparan. Natigilan si Miranda. Ang kanyang nangiti ay biglang nabura at napalitan ito ng matalim na pagkabigla. Ano ang pinagsasabi mo? Pabiyembe mo. Nananatiling kalmado, inayos ni Lenora ang kanyang upo. Ang pagpapakasal niya sa iyo ay isang palabas lamang. Kailangan niya ng mag-aalaga sa bahay habang inililipat niya ang pondo ng kumpanya. Wala kang makukuhang mana, Miranda. Ang lahat ng lupa at asyenda ay nakapangalan na sa account na hindi mo kilala. Bahagyang ngumiti si Lenora, isang ngiting nagpapadala ng lamig sa gulugod ng sino mang makakakita. Alam mo ba na ang mga alahas na inagaw mo mula sa akin, pati ang mamahaling bahay na yan, ay naka-mortgage? May utang ang asawa mo sa sugal at ginagamit ka lang niya bilang pain upang mapanatili ang kanyang panlilinlang. Ang mukha ni Miranda ay biglang namutla. Ang paninindigan at kapalaluan na ipinakita niya kanina ay gumuho. Wala siyang nakitang takot sa mga mata ni Lenora. Tanging ang malamig na katotohanan na hindi niya nais tanggapin. Ang lalaking pinagtiwalaan niya ay niloloko rin siya. Mabilis siyang lumapit kay Lenora, itinaas ang kamay at handang sampalin ang ginang upang patahimikin ito. Ngunit sa halip na pumikit o umurong, hindi gumalaw si Lenora. Tinitigan niya ng direkta ang mga mata ng kanyang kaaway. Bago pa man dumapo ang palad ni Miranda, isang pulang ilaw sa sulok ng kisame ang kumislap. Pareho silang napatingin dito. Ang security camera na ayon sa protocol ay nakapatay sa isolation room kapag may bisita ay tahimik na nagre-record. Humugot ng malalim na hininga si Miranda. Binaba ang kanyang kamay at napahakbang paatras. Namumuo ang pawis sa kanyang noo habang pinag-iisipan ang bigat ng mga revelasyon ni Lenora. Hindi ito totoo. Sinasabi mo lang ito para sirain ang relasyon namin ni Darnell. Nanginginig niyang sabi. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na hindi siya nagkamali sa pagpili sa lalaking iyon. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tingnan ang drawer ng kanyang desk. Hanapin mo ang dokumentong may pangalang Vera Cruz. Sinabi iyon ni Lenora ng may tiwala. Alam niya ang lahat. Hindi na niya kailangan ng papel para patunayan ang pandaraya. Nagtanim siya ng sapat na lason sa isip ni Miranda. Umatras si Miranda palabas. Iniwan ang mga papel sa sahig. Isinara niya ang pinto. Ngunit sa halip na ang tagumpay na kanyang inaasahan, pagdududa ang tangin niyang dinala pabalik. Nang mag-isa na muli, tahimik na inipon ni Lenora ang mga dokumento at itinabi ito sa sulok ng kwarto. Ang pakikipaglaban niya ay hindi nangangailangan ng gulo. Kinailangan lang niyang pag-awayin ang mga ahas upang mag-isa nilang ubusin ang isa't isa habang siya ay naghahanda para sa mas malaking laban. Sa mundong ito, Lenora, ang tanging katotohanan ay ang kapangyarihan ng mga taong may pera. At ikaw, wala ka na niyon. Ang boses ni Beatrice ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng malamig na gabi. Hawak ng dalawang malalaking gwardya ang mga braso ni Rose na nagpupumiglas habang ang kanyang muka ay punong-puno ng takot at luha. Ang piraso ng papel, ang huling hibla ng pag-asa ni Lenora, ay dahan-dahang pinunit ni Beatrice sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang bawat punit ay tila isang talim na humihiwas sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng panghihina, naramdaman ni Lenora ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Tumingin siya kay Rose, ang batang nurse na isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang hustisya ba ay sadyang bulag sa mga tulad nilang walang boses? Dalhin ang nurse na yan sa opisina ng admin. Ako na ang bahala rito sa ating reyna. Malamig na utos ni Beatrice. Nang maiwan silang dalawa sa loob ng madilim na kwarto, dahan-dahang kinuha ni Beatrice ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa matulis na dulo ng karayom na nagpapakita ng isang nakamamatay na kinang. Lalapit na sana ang nurse nang biglang may isang malakas
at nakakayanig na ingay na nagmula sa kabilang panig ng pader. Hindi iyon tunog ng pagsabog, kundi ang sabay-sabay na paghampas ng mga bakal na sandok sa mga rehas ng bintana. Ang mga pasyente sa kabilang ward ay tila nag-alsa. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng isolation room ay hindi tuluyang naisara ng mga gwardya sa kanilang pagmamadali. Isang anino ang mabilis na pumasok sa silid. Ito ang pasyenteng mula sa tapat na kwarto, si Aling Martha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mabigat na fire extinguisher. Sa isang mabilis na galaw, bago pa makalingon si Beatrice, ibinuga ni Aling Martha ang makapal at maputing usok mula sa kagamitan na agad na bumalot sa buong silid. "Takbo, Lenora! Ngayon na!" Ang sigaw ni Aling Martha ay tila isang utos mula sa langit. Hindi na nagatubili si Lenora. Sa gitna ng makapal na usok at ang pag-ubo ni Beatrice na hindi makakita, mabilis siyang lumabas ng silid. Naramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga paang walang sapin habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo. Ang kanyang baga ay tila nag-aapoy sa bawat hininga. Ngunit ang takot ay napalitan ng isang matinding pagnanais na mabuhay. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Rose na nagawang makakawala sa gwardya dahil sa kaguluhan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang tahimik na pagkakaunawaan, sabay silang tumakbo patungo sa likod na bahagi ng pasilidad, sa tambakan ng basura na binanggit ni Rose kanina. Ang hangin sa labas ay basang-basa ng ulan. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na basura ay sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Lenora, iyon ang pinakamasarap na amoy sa mundo. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balat. Nililinis ang dumi ng nakaraang ilang linggo ng pagkakakulong. "Dito, madam, sa butas ng bakod," pulong ni Rose habang hinihila ang isang yero na bahagyang nakabukas. Gumapang sila sa maputik na lupa. Tinitiis ang mga gasgas sa kanilang mga braso at binti mula sa matatalim na dulo ng alambre. Nang makarating sila sa kalsada, ang dilim ay tila isang kumot na nagtatago sa kanila. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matinding liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang bumulaga sa kanila. Ang haging ng makina ng sasakyan ay papalapit. Ang gulong nito ay humahampas sa mga tubig sa kalsada na lumilikha ng mga tilamsik ng putik. Napapikit si Lenora, ang kanyang puso ay halos tumalon sa kanyang lalamunan. Ito na ba ang mga tauhan ni Darnell? O ang huling pagkakataon niya para sa kalayaan? Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat mismo nila. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at sa loob ay isang pamilyar na muka ang tumingin sa kanila nang may halong kaba at pagmamadali. "Sakay! Bilis!" Sino ang taong ito na tila alam ang eksaktong oras ng kanilang pagtakas? At sapat ba ang bilis ng sasakyang ito upang iwanan ng mga anino ng nakaraan na pilit silang hinahabol? "Dito tayo ligtas, madam. Dito ang mga pader ay may memorya at ang bawat sulok ay bantay ng panalangin ng inyong lola." Ang boses ni Attorney Mateo ay mababa at puno ng katiyakan habang dahan-dahan niyang ipinaparada ang sasakyan sa harap ng isang lumang mansyon. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang mga patak ng tubig mula sa mga dahon ng malalaking puno ng nara ay patuloy na humahampas sa bubungan ng sasakyan na lumilikha ng isang banayad na ritmo sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumaba si Lenora. Ang kanyang mga paa na puno ng putik at gasgas mula sa pagtakas ay muling naramdaman ang magaspang na semento ng driveway na nilakad niya noong bata pa siya. Ang mansyon ng kanyang Lola Estelle ay nakatayo pa rin nang may dangal sa gitna ng dilim. Tila isang matandang tanod na naghihintay sa pagbabalik ng tunay nitong tagapagmana. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na yakap na nagparamdam sa kanya na siya ay sa wakas
ay nakauwi na. Pinihit ni Mateo ang malaking susi sa pintong gawa sa mabigat na nara. Ang mahabang pag-ungol ng bisagra ay tila isang pagbati mula sa nakaraan. Pagpasok nila, ang amoy ng lumang kahoy, alikabok, at ang natitirang bango ng insenso ay bumalot sa kanila. Sa loob ng mansyong ito, tila tumigil ang oras. Walang bakas ng kasamaan ni Darnell dito. Ang bawat muebles ay nananatili sa dating kinalalagyan, tila naghihintay lamang na muling hipuin ng kamay ni Lenora. Dahan-dahang lumapit si Lenora sa gitna ng sala. Doon, sa ilalim ng isang malaking chandelier na wala ng ilaw, ay ang paboritong silyang mawar o rattan chair ng kanyang lola. Inilapat niya ang kanyang nanginginig na palad sa magaspang na ukit ng sandalan ng upuan. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang init ng katawan ng matanda, ang marahang pagyanig ng upuan habang nagbabasa ito ng mga dokumento. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pangungulila at pasasalamat. Siya ay buhay. Siya ay malaya. Kailangan nating magmadali, madam. Basag ni Mateo sa katahimikan. Dinala ko na rito ang ilang kagamitan. Rose, tulungan mo si madam na makapaglinis at makapagpalit ng damit. Maghahanda ako ng kape sa kusina. Pagkatapos makapag-ayos, dinala ni Lenora ang matandang abogado sa silid-aklatan. Sa likod ng malaking painting ng mga bulaklak, hinanap niya ang maliit na lever na itinuro sa kanya ni Lola Estelle nung bata. Pa siya. Sa isang marahang tulak, ang pader ay gumalaw. Inilalantad ang isang maliit na vault na nakabaon sa semento. Gamit ang kombinasyong 15 taon na niyang iniingatan sa kanyang isipan, binuksan ni Lenora ang vault. Ang mahinang pag-click ng mekanismo ay tila isang musika sa kanyang mga pandama. Sa loob, natagpuan niya ang hinahanap, ang orihinal na titulo ng lahat ng ospital, ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupain at ang itim na talaarawan ni Lola Estelle. Nang buksan niya ang unang pahina ng talaarawan, isang maliit na sobre ang nahulog mula rito. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan sa sulat kamay ng kanyang lola. Binasa niya ang isang maikling linya sa loob. Apo, ang taong mabilis magbigay ng tamis ay ang taong may itinatagong pait sa likod ng kanyang ngiti. Huwag mong hayaang ang iyong puso ang maging bulag sa iyong katotohanan. Napatigil si Lenora. Bakit tila alam na ni Lola Estelle ang mangyayari? Bakit tila ang bawat babala nito ay saktong tumutukoy sa pagtataksil ni Darnell bago pa man niya ito makilala? Habang tinititigan niya ang mga dokumento, isang litrato ang sumilip mula sa ilalim ng mga papel. Kinuha niya ito at naramdaman ang muling pagkirot ng kanyang dibdib. Larawan iyon ni Angelica, noong ito ay sanggol pa lamang, nakayakap sa kanyang lola. Ang ngiti ng bata ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya sa loob ng ilang linggo. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito ay malamig at kalkulado. Attorney, tawag ni Lenora. Ang kanyang boses ay tila yelo sa katatagan. Ano ang balita sa labas? Ano ang susunod na hakbang ni Darnell? Bumagsak ang mga balikat ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng matinding pag-aalala. Ito na ang kinatatakutan ko, madam. Inanunsyo na ni Darnell sa publiko. Bukas ng gabi, sa gaganaping charity gala sa Manila Hotel, formal niyang idedeklara ang kanyang sarili bilang permanenteng CEO ng Lopez Medical Group. At higit sa lahat, tumigil si Mateo. Tila nagdadalawang isip kung itutuloy ang sasabihin. Ituloy mo, Mateo. Mariing utos ni Lenora. Gagamitin niya ang gabi na iyon upang i-anunsyo ang kanyang engagement kay Miranda. Sinabi niya sa media na ikaw ay pumanaw na sa loob ng pasilidad dahil sa komplikasyon ng iyong karamdaman. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging nakakabingi. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na naglalayong tuluyan siyang ibaon sa limot.
Ngunit sa halip na manghina, dahan-dahang isinara ni Lenora ang itim na talaarawan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Mateo kailanman. Kung ganoon, huwag nating hayaang mapahiya ang aking asawa, bulong ni Lenora. Ang bawat salita ay may dalang panganib. Kung patay na ako sa paningin nila, oras na para magpakita ang isang multo na hindi nila makakalimutan kailanman. Ang pinakamatalim na sandata ng isang babae, Lenora, ay hindi ang kanyang galit, kundi ang kanyang kakayahang magmukhang mahina sa mata ng kaaway hanggang sa oras ng kanyang pag-atake. Ang tinig ng kanyang lola Estelle ay muling umalingaw-ngaw sa isip ni Lenora habang nakaupo siya sa harap ng malaking antigong salamin sa master bedroom ng lumang mansyon. Ang liwanag mula sa bintana na tumatagos sa mga kurtinang gawa sa bordang siksik ay naglalarawan ng kanyang mukha. Isang mukhang naging biktima ng pagdurusa ng ilang linggong kawalan ng araw at tulog. Ngunit sa pagitan ng mga bakas ng pagod, ang mga mata niya ay nagtataglay ng isang bagong uri ng kinang, isang malamig na ningas na handang tumupok sa anumang bagay na humadlang sa kanya. Hawak niya ang isang pares ng matatalim na gunting. Ang talim nito ay kumikislap sa tuwing tatamaan ng liwanag. Dahan-dahan, itinapat niya ito sa kanyang mahaba at magulong buhok na sumisimbolo sa kanyang panahon ng pagkakakulong. Ang bawat gupit ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila ang mga alaalang nais niyang ibaon. Ang pag-ibig niya kay Darnell, ang tiwala niya kay Miranda, at ang pagiging isang sunod-sunurang asawa na hinayaang tapakan ang kanyang dignidad. Nang matapos siya, isang bagong Lenora ang nakatingin sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli, matapang, at walang bahid ng kahinaan. Sa gilid ng kama, pinagmamasdan siya ni na Attorney Mateo at Rose. Ang batang nurse ay tahimik na namangha sa nakikita niyang pagbabagong anyo ng ginang. Samantalang ang abogado ay may hawak na makapal na folder, naghihintay ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang plano. Madam, nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig ng paghanga. Ang mga dokumento ay handa na. Nakipag-ugnayan na ako sa 3 pinakamatandang miyembro ng board na tapat kay Lola Estelle. Tinawagan ko rin ang pinuno ng NBI na kaibigan ng inyong lolo. Handa silang dumalo mamayang gabi ng palihim. Tumayo si Lenora. Inayos ang collar ng isang simpleng itim na silk robe na nahanap niya sa aparador. At ang 30% shares na palihim na naibenta ni Darnell. Nagbuntong hininga si Mateo at binuklat ang folder. Ito ang pinakamalaking pagkakamali niya, madam. Ang bumili ng 30% shares ay isang foreign investor na kilala bilang Veracruz Holding. Ngunit matapos kong kalkalain ang mga public records tulad ng utos mo, ang taong nasa likod ng holding company na yon ay walang iba kundi si Darnell mismo. Ginagamit niya ang pondo ng Charity Foundation para bilhin ang sariling kumpanya at ilipat ang pera palabas ng bansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lenora. Ang katangahan niya ay katumbas ng kanyang kasakiman. Ang akala niya, ang kanyang pagsisinungaling ay sapat na upang pagtakpan ang kanyang kawalan ng talino. Lumapit siya kay Mateo at tinitigan ang mga papeles. Ibigay mo sa akin ang mga orihinal na titulo ng foundation at ang special power of attorney na ginamit niya para ipakulong ako. Meron ka na bang kopya ng evaluation ng doktor? Opo, Osam, sagot ng abogado. Nakumpirma ko na rin na ang doktor na pumirma ng iyong psychiatric evaluation ay nabigyan ng malaking halaga isang araw bago ka ipasok sa St. Jude. Magaling! Bulong ni Lenora. Ang kanyang paningin ay lumipat sa isang madilim na sulok ng kwarto kung saan nakapatong ang isang itim na kahon na nahanap nila sa vault. Binuksan niya ito at inilabas ang isang napakagandang kwintas. Ang pinakamahalagang alaala ng kanyang ina. Isang kwintas na pilit hinanap
ngunit hindi nakita ni Miranda. Isinuot niya ito. Ang lamig ng perlas ay tila nagbibigay sa kanya ng karagdagang tapang. Ngayong gabi, ang lahat ng katotohanan ay isusuot ko ng mas maliwanag kaysa sa anumang alahas. Biglang tumunog ang telepono ni Rose na nagpatigil sa lahat ng pagkilos sa silid. Ang ringtone nito ay mabilis na binasag ang seryosong atmosfera. Dali-daling sinagot ng nurse ang tawag, ang kanyang mukha ay biglang namutla habang pinapakinggan ang kabilang linya. Binuksan niya ang speakerphone at lumapit kay Lenora. Ang boses na nagmumula sa telepono ay pagmamay-ari ng isang dating katrabaho ni Rose na naiwan sa ospital kung saan ginagamot ang mga bata ng foundation. Rose, kinailangan kong tumawag. Narinig ko kanina ang utos ni Mr. Darnell sa kanyang sekretarya. Ibababa nila si Angelica mamaya sa stage sa gala para formal na i-endorso ang pagpapakasal nila ni Miranda. Pero ang mas masama, ipapasedate daw ng kaunti ang bata para hindi umiyak at hindi mag-eskandalo sa harap ng media. Naramdaman ni Lenora ang matinding pagkuyom ng kanyang dibdib na para bang may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang 7 taong gulang niyang anak, gagamitin bilang dekorasyon sa kasal ng taong nagpahirap sa kanya at droga para manatiling tahimik. Ang malamig na galit ni Lenora ay tuluyan ng umapaw. Kinuha niya ang kanyang telepono mula kay Mateo. Ang mga mata ay tila nagbabaga sa matinding determinasyon. Mateo, ang tinig ni Lenora ay hindi na kalmado. Ito ay tinig ng isang inang handang pumatay. Kanselahin mo ang plano tungkol sa palihim na pagpasok. Ayoko nang magtago sa dilim. Ipaparating natin sa kanya ang buong puwersa ng bagyo at gagawin natin ito sa mismong harap ng buong mundo. Ang Manila Hotel ay nagliliwanag na parang isang kahon ng ginto sa gitna ng kadiliman. Ang mga naglalakihang chandelier sa Grand Ballroom ay nagbuhos ng saganang liwanag sa mga panauhing nakasuot ng kanilang pinakamagarang tuxedo at gown. Ang amoy ng mamahaling pabango at imported na alak ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon na lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan at pekeng kaligayahan. Ito ang charity gala ng Lopez Medical Group, isang gabing inilaan di umano para sa mga batang nangangailangan, ngunit ang katotohanan ay pamilyar sa lahat. Ito ay gabi ng pagdiriwang ni Darnell. Sa gitna ng atensyon, nakatayo si Miranda, suot ang isang kumikinang na pulang gown na nagpapahiwatig ng kanyang bagong estado sa buhay. Ang kanyang labi ay nakapinta ng isang matapang na kulay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod pataas. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang diamond choker, isang alahas na pamilyar sa mga matatandang miyembro ng board dahil ito ay dating suot ng ina ni Lenora. Bawat paggalaw niya ay tila isang pagmamalaki, ang kanyang boses ay malakas habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag at mga kilalang negosyante. Yes, it's a tragic loss for everyone. Nakangiting pahayag ni Miranda sa isang reporter na nagtatanong tungkol sa kawalan ni Lenora. But Darnell is a strong man. We are doing our best to continue her legacy and to make sure this company reaches new heights. Life must go on, lalo na para sa mga batang umaasa sa atin. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng entablado na may bahagyang dilim, nakaupo si Angelica. Ang 7 taong gulang na bata ay nakasuot ng isang napakagandang puting damit. Ngunit ang kanyang hitsura ay tila isang manikang porselana na walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at mapungay. Halatang epekto ng gamot na ipinilit sa kanya bago ang kaganapan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang isang dulo ng kanyang palda. Ang kanyang isip ay pilit nilalabanan ang pag-antok. Walang sino man sa mga panauhin ang nakapansin sa kanyang kalagayan. Masyado silang abala sa pagpuri sa kagandahan ng seremonya. Nang tumunog ang isang banayad na musika,
Umakyat si Darnell sa entablado. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang lalaking hawak ang mundo sa kanyang mga palad. Kumaway siya sa madla at ang lahat ay tumahimik habang lumalapit siya sa mikropono. Ladies and gentlemen, panimula ni Darnell, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit pinilit na maging madamdamin. We are gathered here not only to celebrate the success of the Lopez Medical Group, but to honor the memory of a woman who started it all, my late wife, Lenora. Huminto siya ng saglit, pinasadahan ng tingin ang mga panauhin upang masiguro na nakukuha niya ang simpatiya nila. It has been a difficult time. The past few months have tested my resolve, but I found strength in the vision we shared. And tonight, I am stepping into the role of permanent CEO to ensure that her dreams continue to live. Nagpalakpakan ang ilang miyembro ng board na kasabwat niya habang ang mga tapat kay Lola Estelle ay tahimik na nakikinig. Sumenya si Darnell kay Miranda upang umakyat sa entablado. Habang naglalakad ang babae papunta sa kanya, inilabas niya ang isang maliit na kahon na may laman na singsing, isang kilos na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga panauhin. I have also found strength in someone who has stood by me through the darkest times. Patuloy ni Darnell, hawak ang kamay ni Miranda. Miranda, will you? Bago pa man matapos ang salita ni Darnell, ang buong grand ballroom ay binalot ng matinding katahimikan, hindi dahil sa kilig o pagkabigla sa proposal, kundi dahil sa isang ingay mula sa labas ng bulwagan. Ang malalaking pinto ng mahogany na nagsisilbing pangunahing pasukan ay dahan-dahang bumukas. Ang pag-ungol ng mabigat na kahoy ay tila pumunit sa himig ng musika. Lahat ng mga panauhin ay lumingon. Sa gitna ng pasukan, may isang figura na nakatayo, balot ng liwanag mula sa pasilyo. Nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na suit, ang buhok ay maikli at matapang. Si Lenora ay naglakad papasok ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay banayad, ngunit ito ay tila lumikha ng mga lindol sa ilalim ng mga paa ng bawat taong naroon. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng pagiging baliw na ipinamalita nila, at ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa entablado. Ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na nagbaba ng kanilang mga kamera, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang babaeng idineklarang patay ay naglalakad sa gitna ng kanyang sariling libing na naging pagdiriwang ng kanyang mga kaaway. Nanlamig si Darnell. Ang singsing na hawak niya ay muntik nang mahulog mula sa kanyang panginginig. Si Miranda, na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay tila naging estatwa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na parang nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Ituloy mo, Darnell. Ang boses ni Lenora ay hindi sumigaw, ngunit ito ay sapat na lakas upang marinig ng lahat sa pamamagitan ng katahimikan. Huwag mong hayaang matigil ang palabas dahil lamang nagising ang patay. Habang naglalakad si Lenora papunta sa entablado, napansin niya ang kalagayan ni Angelica sa gilid. Ang kanyang malamig na determinasyon ay nahaluan ng isang nakakapasong galit na handang tupukin ang buong bulwagan. Lenora, hindi ito maaari. Patay ka na. Ipinakita sa akin ang ulat ng doktor. Ang tinig ni Darnell ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang basag na piraso ng kristal na lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang mikroponong hawak niya ay lumikha ng isang matinis at masakit na tunog dahil sa hindi matatag na pagkakahawak ng kanyang kamay. Ang buong grand ballroom ay tila tumigil sa paghinga. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na nagsimulang muling kumilos. Hindi nais na makaligtaan ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng industriya ng medisina. Hindi huminto si Lenora. Patuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang mabigat at may awtoridad na ritmo sa gitna ng katahimikan. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, hindi si Darnell ang una niyang hinarap. Sa halip,
Lumapit siya sa gilid kung saan nakaupo ang kanyang anak. Angelica. Apo, si Mami ito. Bulong ni Lenora. Ang kanyang tinig ay biglang lumambot, puno ng isang uri ng pagmamahal na kayang tumagos sa anumang epekto ng gamot. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang mapungay na mga mata. Nang makilala niya ang mukha ng kanyang ina, isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Mami, totoo po ba kayo? Sabi nila, patay na po kayo. Hindi anak, hindi kailanman iiwan ng mami ang kanyang prinsesa, sagot ni Lenora habang hinahaplos ang malamig na pisngi ng bata. Binuhat niya si Angelica nang may lakas na nanggagaling sa kanyang kaloob-looban at tumayo ng tuwid, hinarap ang 2 taong nagtaksil sa kanya. Umakyat siya sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang hukom. Guard! Get this woman out of here! She is unstable! She escaped from the facility. Sigaw ni Miranda, ang kanyang boses ay tila isang desperadong tili ng isang hayop na nasusukol. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Lenora, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay, lumitaw si Attorney Mateo mula sa gilid. Dala ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Subukan mong hawakan ang aking kliyente, Miranda, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay madadagdagan ang kaso mo ng physical assault sa itaas ng kasong kidnapping at fraud. Malamig na pahayag ni Mateo. Lumingon si Lenora kay Darnell na ngayon ay nakatayo lamang doon, putla ang muka at tila isang rebulto ng kahihiyan. Akala mo ba, Darnell, ay ganoon kadaling burahin ang pangalang Lopez sa kumpanyang ito? Ang special power of attorney na ginamit mo upang ikulong ako ay idineklara ng null and void ng korte 2 oras ang nakalilipas. Bakit? Dahil napatunayan ng NBI na ang pirma roon ay peke at ang doktor na binayaran mo ay sumuko na sa mga awtoridad. Isang malakas na bulong-bulungan ang kumalat sa madla. Ang mga miyembro ng board na kanina ay nakangiti kay Darnell ay nagsimulang umiwas ng tingin, tila mga daga na naghahanap ng paraan upang makatakas sa lumulubog na barko. At tungkol sa Veracruz Holding na ginamit mo upang bilhin ang sarili mong shares gamit ang pera ng Charity Foundation. Itinaas ni Lenora ang itim na talaarawan ni Lola Estelle. Nakalimutan mo yata, Darnell. Ang bawat sentimo na inilabas mo sa kumpanyang ito ay may digital footprint na hindi mo kayang burahin. I have the audit records, I have the receipts, at higit sa lahat, I have the original title of this group. Isang titulong hindi mo kailanman mahahawakan dahil nakapangalan ito sa anak ko. Naramdaman ni Darnell ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa silya sa likod niya. Ang kanyang kapalaluan ay gumuho sa harap ng libu-libong mga tao. Ang bawat klik ng kamera ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Lenora, please, pag-usapan natin ito. Ginawa ko lang ito dahil sa utang. Pagmamakaawa ni Darnell, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang utang ay binabayaran, Darnell. At ngayong gabi, sisingilin kita ng buo, sagot ni Lenora. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng hustisya. Bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom at pumasok ang ilang mga opisyal na nakauniforme. Sa pangunguna ng isang mataas na opisyal ng pulisya, lumapit sila sa entablado. Sa harap ng lahat, pinalibutan nila sina Darnell at Miranda. Mr. Darnell Lopez and Miss Miranda Santos, you are under arrest for frustrated murder, kidnapping, and large-scale estafa. Anunsyo ng opisyal, ang tunog ng pag-click ng bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Habang kinakaladkad sila palayo, nilingon ni Lenora ang kanyang dating asawa. Wala siyang naramdamang saya sa pagkakataong yon. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang bagyo
ay tapos na. Ang katahimikan ay nagwakas na sa isang malakas na tagumpay. Niyakap ni Lenora si Angelica ng mas mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok ng bata. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang pinakamalaking premyo na nakuha niya sa gabing ito. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga reporter na humihingi ng pahayag, at ng mga taong nagtatakbuhan na natiling nakatayo ang reyna sa gitna ng kanyang kaharian, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kanyang diwa at ng kanyang dugo. Akala ko ba mahal mo ako, Darnell? Bakit mo ako iniwang nabubulok dito habang ikaw ay naghahanap pa rin ng paraan para isalba ang sarili mo? Ang boses ni Miranda ay pumiyok sa gitna ng malamig at madilim na silid ng presinto. Wala na ang makinang na pulang gown, wala na ang diamond choker na inagaw niya. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na unipormeng kulay kahel at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay nabahiran na ng itim na mantsa ng maskara dahil sa walang patid na pag-iyak. Sa kabila ng rehas, nakaupo si Darnell sa isang mahabang bangko. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sementadong sahig. Tumahimik ka, Miranda. Malamig na sagot ni Darnell. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puno ng inis. Kung hindi dahil sa pagiging maluho mo at pagpilit na ipakita sa lahat ang kapangyarihan natin, hindi sana tayo nagmadali. It was your greed that led us here. My greed? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miranda. Isang tunog na tila nagmumula sa isang pusong tuluyan ng nawasak. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lalsunin ang isip ng mga tao laban kay Lenora. Sinunod ko ang lahat dahil akala ko ay bubuo tayo ng sarili nating imperyo. Pero ginamit mo lang pala ako bilang panakipbutas sa mga utang mo. Ang kanilang pag-aaway ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng kulungan. Isang masakit na paalala ng isang relasyong binuo sa kasinungalingan at ngayon ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang bawat salitang ipinupukol nila sa isa't isa ay tila mga latigong nagpapahiwatig na sa huli, ang mga taong nagsasama sa kasamaan ay ang unang maglalaglagan kapag ang karma ay kumatok na sa kanilang pintuan. Sa labas ng rehas, narinig ang banayad at mabagal na tunog ng mga sapatos. Huminto ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Dahan-dahang tumayo si Lenora mula sa dilim ng pasilyo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa, tila isang anghel na bumisita sa impyerno. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder. Lenora. Ang boses ni Darnell ay biglang nagbago. Mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Lenora, please. Alam kong nagkamali ako. Pero isipin mo si Angelica. Kailangan niya ng ama. Maari nating ayusin ito. I will give everything back, promise. Huwag mo lang ituloy ang mga kaso. Tiningnan ni Lenora ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Wala siyang nakitang pagmamahal sa mga mata nito. Tanging ang desperadong pagnanais na makatakas sa parusa. Ang bawat salita ni Darnell ay tila isang nakalalasong hamog na hindi na kayang lumusot sa pader na itinayo ni Lenora sa kanyang puso. Ang ama, Darnell, ay ang taong nagtatanggol sa kanyang anak. Hindi ang taong ginagamit ang sariling dugo at laman upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang boses ni Lenora ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang bundok. Namatay na ang Darnell na asawa ko nung gabing ipinakulong mo ako sa St. Jude. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na kailangang humarap sa hustisya. Inilapag ni Lenora ang asul na folder sa maliit na lamesa sa labas ng selda. Ito ang mga dokumento para sa annulment ng ating kasal. Nilagdaan ko na ang panig ko. At tungkol sa mga utang mo, ang kumpanya ay hindi na maglalabas ng kahit isang sentimo para isalba ka. Ang
lahat ng ari-arian na inakala mong sayo ay nakumpiska na upang ibalik sa charity foundation na ninakawan mo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sigaw ni Darnell. Ang kanyang muka ay naging kulay ube sa galit habang niyayanig niya ang mga rehas. Ang tunog ng bakal na humahampas sa bakal ay tila isang desperadong ritmo ng kanyang pagkatalo. Binigay ko sa iyo ang pinakamagagandang taon ng buhay ko. Ibinigay mo sa akin ang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Sagot ni Lenora. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miranda na nakayuko lamang sa isang sulok. At ikaw, Miranda, naway mahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng pagsisisi. Ang alahas na kinuha mo ay naibalik na sa dapat nitong kalagyan. Ang kagandahan ay nawawala, ngunit ang dungis ng budi ay mananatili habang buhay. Tinalikuran na ni Lenora ang dalawa. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa noong huli siyang lumakad sa pasilyong yon. Sa labas, naghihintay si Attorney Mateo sa tabi ng sasakyan. Tapos na po ba ang lahat, madam? Tanong ng abogado. Hindi pa, Mateo. Ngumiti si Lenora habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Ang pagpaparusa sa kanila ay ang pagtatapos lamang ng isang madilim na kabanata. Ang tunay na simula ay ang pagbuo muli ng buhay na winasak nila. At gagawin ko yon, kasama ang anak ko, sa ilalim ng pangangalaga ng alaala ni Lola Estelle. Sumakay si Lenora sa sasakyan at habang lumalayo sila sa presinto, ang ingay ng mga sigaw ni Darnell ay unti-unting nalamon ng katahimikan ng gabi. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa habang pinapanood ang kanyang mga kaaway na mabulok sa sarili nilang gawang hukay. Ang umaga sa lumang mansyon ni Lola Estelle ay tila isang sariwang pintura sa isang malawak na canvas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng nara, naglalago sa mga bintanang kapis at nagbibigay ng ginintuang ningning sa bawat sulok ng bahay. Wala na ang amoy ng klorina at gamot na minsang bumalot sa buhay ni Lenora. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang halimuyak ng namumukadkad na mga sampagita at ang bango ng bagong luto na tsokolate de batirol mula sa kusina. Dahan-dahang lumakad si Lenora patungo sa hardin. Ang bawat hakbang niya ay magaan, malayo sa mabigat na pasanin na dala-dala niya noong siya ay nakakulong pa sa St. Jude. Nakita niya si Angelica sa malayo, tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak kasama si Rose. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ang mapungay at malungkot na mga mata ng bata noong gabi ng gala ay napalitan na ng ningning ng buhay at kagalakan. Mommy, look, may bagong butterfly po rito. Sigaw ni Angelica habang kumakaway ng may malapad ng ngiti. Ngumiti si Lenora at tumango. Lumapit sa kanya si Rose na ngayon ay maayos na ang hitsura at nakasuot ng uniforme ng Estelle Memorial Medical Foundation. Bilang bagong head nurse ng kanilang charity wing, nahanap ni Rose ang tunay niyang bokasyon, ang magsilbi sa mga taong hindi kayang bayaran ang kanilang kalusugan. Madam, dumating na po ang huling ulat mula kay Attorney Mateo, malumanay na sabi ni Rose. Tuluyan na pong naisara ang kaso. Ang lahat ng donasyon ay naibalik na sa foundation at ang mga batang pasyente natin ay nakatanggap na ng kanilang mga gamot. Salamat, Rose. Sagot ni Lenora habang nakatingin sa malayo. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ang lahat ay tumalikod na. Nang mag-isa na lamang si Lenora sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang pamilyar na itim na folder ang kanyang binuksan. Sa loob nito ay ang pinal na desisyon ng korte para sa kanyang annulment. Si Darnell at Miranda ay nahatulan na ng mahabang pagkabilanggo, malayo sa karangyaan na pilit nilang ninakaw. Natanong ni Lenora ang kanyang sarili
Napatawad ko na ba sila? Huminga siya ng malalim. Hinahayaan ng sariwang hangin na punuin ang kanyang mga baga. Ang pagpapatawad, sa tingin niya, ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit. Ito ay ang desisyon na hindi nahayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Hindi niya pinatawad ang kanilang gawa, ngunit pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng kanilang pagtataksil. Ang katahimikan na minsang naging kanyang bilangguan ay naging kanya na ngayong kapayapaan. Hinawakan niya ang medalyon ng kanyang kwintas, ang huling hiyas ni Lola Estelle. Tila nararamdaman niya ang bulong ng matanda sa hangin. Ngayon, apo, ikaw na ang tunay na reyna. Hindi dahil sa iyong korona, kundi dahil sa iyong paninindigan. Ang kwento ni Lenora ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nawalan at muling nakakuha ng yaman. Ito ay kwento ng bawat inang handang maging leon para sa kanyang anak. Ng bawat anak na marunong tumanaw ng utang na loob. At ng bawat tao na naniniwalang ang katotohanan, kahit gaano pa katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang sumilip sa liwanag. Habang papalubog ang araw at muling nagkakulay ubi ang langit, pumasok si Lenora sa loob ng bahay upang yakapin si Angelica. Ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumara, hindi upang magkulong, kundi upang protektahan ang isang tahanang binuo mula sa mga abo ng pagsubok at pinatibay ng ginto ng katatagan.